Colonel Patay, Yes, Mr. Chair. ikaw ba ay nakakobra? Wala po, Mr. Chair. Sa MOA lang po ako at saka sa PADS, Mr. Chair. Kasi marami pong personnel sa Station 6, sumabot ng mula 300 hanggang 600. So, 1,390 po yung ano namin. Wala po akong ano doon, Mr. Chair. No? Wala po akong natatanggap doon, Mr. Chair. Doon sa mga napatay dito sa Quezon City. Wala po, Mr. Chair. So, what you're trying to tell us is, Madam Garma is the one lying. Hindi ko po alam yung ganun, Mr. Chair. Ganun, yung mga schemes na ganun. Galing mo. Kasi po, Mr. Chair, di ba po ako nasa ng Davao City, Mr. Chair? Hindi porket hindi ka na-assign sa Davao City, hindi mo alam yung scheme na yan. It's not logical. Di ba? Bakit ako? Hindi ako na-assign sa Davao, pero alam ko na ngayon. No, following your logic, Colonel Patay. Mr. Chair, ngayon ko lang rin narinig yung mga ganyan na ano, na nag-confirm si Colonel Garma. Isang conclusion lang yung nangyari. Di ba, Colonel Pitalyo? Nabukulan. Sir. Di ba? Doon sa linggo ninyo, Yes, sir. nabukulan. Parehas kami siya ni Colonel Patay. Na nabukulan ka rin. Yes, sir. How about you, Colonel Grijaldo? Nabukulan ka rin? Hindi ko rin alam yung scheme na yan. Kasi kumakalat na sa inyong chat group eh. Huwag niyong aminin na kwan eh. Na may reward. You know why? Bakit ganon? Kasi yung pagtatrabaho ninyo, it's no longer service for the country and people. It is service for profit. Yun ang nangyayari. And that would be the impression that we have insofar as this committee is concerned. You were not doing your job just because you love your job or you love this country. You were doing that job because of the reward. Di ba? Kaya kumakalat sa inyong chat ngayon na huwag aminin. Pero mas naniniwala na ako ngayon kaysa sa inyo kay Madam Garma. Kasi at stake na yung buhay niya eh. Kayo, nandiyan pa kayo. Naka-uniforme, may baril sa tagiliran. But in the case of Madam Garma, tama yung sabi niya kanina. Takot na siya.